Hello po mga kabayan, magandang gabi po sa inyo. Ngayon magluluto ulit si Mrs. ng paborito nating pagkain, pandesal. Yan, papakita natin sa inyo kung paano siya gumawa ng pandesal. Dito lang po sa loob ng bahay ngayon dahil medyo malamig sa labas at madilim na mga kabayan. Ito po yung labas natin, oh. Yan, napakadilim. Dito sa Greenland mga kabayan, malamig talaga dito sa buong panahon. Ito, lagyan ni Mrs. ng harina. Ilang ml yan? 300. 300 ml na harina. So, yung harina nila dito, yung pangalan na yun po. Kayo na magbasa. Hindi ko alam, sa Danish yan na salita eh. HBD. HBD meal. 300? Ilang 300 yon? 300 mg. 300, tatlo. Tatlong tag 300 mg. So, 900 mg yung kilalagay niya at lulutuin. So, isi-share natin kung paano siya gumawa dito ng pandesal. Grabe ngayon ng panahon mga kabayan, no? Kung anong gusto mong lutuin mga kabayan, pwede mo nang gawin dahil mayroon na tayong mga YouTube, Google, mag-search ka lang, matututo ka na. Hindi kagaya nung unang panahon na alala ko dati pag nagluluto yung mama ko, mayroon siyang libro. Lahat mga kabayan nandun. Nakasulat yun kung ilang scoop, ilang grams. Ano to ma? Sugar. Asukal. Ilang asukal yun? 100. 100 mg yung asukal niya sa 900 mg na harina. 900 mg na harina, no? 900 mg. Tapos, mayroon siyang yeast. ito yung yeast nila dito. Ang tawag nila na turgar ba na? Turger. Yung E kasi nila hindi natin mabasa. 12 grams. 12 grams siya. Ilang piraso? Dalawang piraso nito. Pasensya na kayo mga kabayan. Ito yung kuon ko. Putulin ko pa mamaya. Oh. Kuko ko. Parang wala na ding time sa pagkuha ng sarili ba. Pagputol ng mga kuko. Yan, may mga dumi-dumi pa. So, mamaya putulin natin ito. So, yan na. Ano na lang kulang? Butter. Butter. Peanut butter. Tansya lang yung butter. Itansya na lang kung ilan yung sa butter. Dati nung mama ko nagluluto siya, meron siyang libro, may nakasulat doon kung ilang ml, ilang kutsara, ayun lang yung sundan mo. Wala din siyang mga gamit na kumpleto. At saka, yun, masayang-masaya kami dati kapag nakapagluto yung mama ko. Pero bihira lang naman mga kabayan kasi wala din kaming pera dati. Masaya na nga kami dati kapag makapagluto ng, ano ba, yung budbod. Yung kamuting kahoy kasi pag nakaluto kami niyan, nakabili ng asukal yung mama ko, tuwang-tuwa na kami niyan, tapos lagyan na ng gata, yung niyog. Ayun, masaya na kami pag pagluto ng ganun. Lalo na pag galing ako ng school, pag umuwi ako, pag nakita ko yung bubong na Tapos konti lang na asin. ayan, may asin yan, lagyan niya ng asin. Pag umuwi ako ng bahay, pag nakita ko muusok yung kuha namin, yung dapugan, yung tawag yan, kusina. Kasi yung dapugan sa amin, kawayan lang din. Yung bahay kasi namin dati gawa sa kawayan, tapos nipa, tapos yung atip, minsan kugon. Nabutan ko. Ayun, may maligam-gam na tubig. Ilang grams yung maligam-gam na tubig? 400. 400 grams na maligam-gam na tubig para ihalo niya dyan, para i-mix niya. Ayan. Ay, So dati, yung bahay namin talaga mga kabayan, galing na talaga kami sa mahirap mga kabayan, no? Yung mga pagkain, ayan, lagyan pa din ni Mrs. ng powdered milk. Ilang kutsara? tansya lang. Depende Depende lang sa inyo. kung paano pang lasa mo, ilang kutsara. Dalawa. So, tatlo. 3 lang. Tatlo yung nilagay niya. Ayan. Nung bata ako mga kabayan, may mga pagkain talaga ako na gustong gusto kainin, pero hindi ko talaga mabili-bili kasi nga wala kaming pera talaga dati. Yung pera na kinikita ng papa ko ay kung ano naman, maka-income siya every 4 months lang pag na-harvest yung mais. Minsan hindi pa maka-income, maka-utang pa dahil pag mais, failure, maka-English palagi yung papa ko eh. Failure, short. 4. Ang hirap talaga dati ng buhay namin kasi mais lang yung inaasahan namin. Tapos naalala ko pa dati, hindi pa uso yung mga spray mga kabayan. 1996 siguro namulat na ako sa kabataan ko. Lagyan ni Mrs. ng itlog. Ilang itlog? Dalawa? Oo, na ano eh. Dalawa nabasag kasi kuha nata. May dumikit na ata yun sa karton. 6 years old ako mga kabayan. Naalala ko, parang namulat na ako sa kuhan ba? Buhay bundok or bukid. May tawag din sa kanila. Sa amin kasi bukid yung bilog, bukid yung paahon. Sa amin kasi kailangan akyatin mo pa dun sa bukid.
nandun yung area namin na nagtatanim si papa ng papa ko ng mais lang talaga yung income dati, hindi kagaya ngayon. Marami na pwedeng itanim, mga gulay, mga yung root crops, pwede mo benta, saging. At dati hindi pa uso talaga yung spray, kaya pag nagtanim kami ng mais, okay lang, kayang-kaya ko magtanim ng mais. Pero mga abutan ata ng 1 buwan or 2 buwan, tutubo na yung mga damo niyan, mga kabayan. So yung mais, mababa pa lang, yung damo mataas na. So ang gagawin namin yan, bunutin namin yan, yung mga damo. Tapos batak kami sa init, ulan. Ang hindi ko pa talaga ma-feel, mga kabayan, no? Parang na tumitindig yung balahibo ko. Hindi naman ako marte, Pag gumigising ako ng maaga, yung magsusuot na ako ng mga pantalon na pangbukid. Siyempre, puno na yung ng mga putik. Kasi kung labhan mo araw-araw, mga kabayan, wala ka ng time dahil kusutin mo pa. Tapos ngayon, Makati kasi may mga ng mga damo. Ang ginagawa namin, tinatanggal namin yung mga damo dun sa may mais. Kasi pag hindi mo tanggalin yung mga kabayan, ayun, nalo ni Mrs. Yun ang arena. Pag hindi mo tanggalin yung mga damo na yun, matatabunan na yung mais, mamamatay siya. So ang ginagawa namin, tuwad kami talaga, tuwad, ganun. Tapos bubunot ako niya ng mga damo. Yung damo pa naman, makbayan, mayroong iba na may mga tusok, yung kulitis, yung tawag sa amin, yung ayok talaga, kulitis. Pag natusok dito sa kamay mo, mamabaga talaga yan. Mayroon pa yung siit. Ano ba sa inyo yan? Yung siit. Basta may mga tinik yan, mga kabayan. Kailangan bunutin mo yung dandaan sa ilalim. Pero yung mga damo lang na yung mga kanding-kanding, yung mga malalambot, okay lang yun. Tapos kung mayroon pa yung mga bugang, yung tawag, hindi ko alam kung anong tawag yung mga damo na yan kasi nakabisado ko yung mga damo sa bundok namin dati. Dahil nga sanay tayo sa bundok, sa bukid. At tatanim tayo sa farm. So lumaki talaga ako sa farm. Kaya alam ko yung mga damo, mga kanding-kanding, yung hagunoy. yung hagunoy yung ginagamit namin kapag tinatawag kami ng kalikasan. Punta kami dyan sa unahan. Yung may mga talahiban, doon kami tatago. Kaya, pagka yung mais, mga kabayan, pag nililinisan mo yan, siyempre, yuyuko ka. Pag yuko mo yan, bunot ka ng bunot, masakit din yan sa likod. Pag hindi ko na kinakaya, lumuluhod ako. Luhod ako yung mga kabayan, yung mga tuhod ko yan, puno yan ng putik. Tapos yung mukha ko, minsan may mga putik yan, may mga wanang lupa. Kasi nga, pag sa farm talaga, tapos tulo yung pawis mo talaga. Pero nagtatabon ako nung tatakip ako nung damit, makita mata lang. Tapos yung kamay ko, open lang siya kasi pag nag-gloves, hindi ako komportable, saka masakit. Yung iba nag-gloves, pero mabagal ka. Pag kamay talagang mapil mo talaga yung damo na matanggal mo. Ayan, ilagay na ni Mrs. yung 400 400 milligram yung nilagay niya, tubig, may itlog, gata, pero mix na. Antayin natin. Mabuti may motor siya, mga kabayan, na magamit. Unti-unti lang ilagay, mga kabayan, habang minimix niya. Medyo na, mga kabayan, lumalapot na siya. Dumidikit-dikit na siya. Kaya malalaman natin din mamaya kung pwede na siya pag hindi na siya dumidikit sa kamay. Oo, dumidikit dito. Sasample yung misis mamaya. Maya, bago lang ako. Kung pwede na ba siya o tama na ba yung pag-mix nito. Mga kabayan, i-check natin yung... tumubo. Umalsa. Ayun yung pinatubo ni Mrs. kanina, yung ginawa niyang pandesal. Nilagyan niya ng foil. Yan. Yung isa pa. Tingnan natin yung isa. Ayan, wala pa to. Bago pa lang to. Bago pa lang to. Bago lang dito. Yan, Yan, malsa na. medyo malsa na dyan. Dapat hanggang dito man, Pwede din mag-mix. Ayan. So, bilugin niya na yan. Bilugin. Gawing pandesal na. Ito yung mga bata. Ready na sila sa pandesal. Ready na sa pandesal to. Kain na, Maya. Eat na, eat. Papa, Papa, yogurt. Ayun. So, yan mga kawain. Inumpisahan na ni Mrs. Bilog-bilugin itong pandesal. Para mamaya, lulutuin yan na naman yan. So, medyo maba-aba din yung proseso. Luluto muna ako ng ulam nila ng mga bata. Itlog lang kasi may kinain naman to sa kanina. Meron naman isda dito. Yung pinarito na isda bangus. Yan. Siprituhin ko ulit ito. Yan. Si Axel, marunong ka din magbilog-bilog. Marunong. Hindi na, mas
Sige na. Kain na dyan. Sana yung itlog pang. Maya! Ano ka may anak to? Yon! So, mga ilang kuwan yan, mga 20 yan. Sobra. Asan? Niluluto pala namin dito lang sa air fryer. Ilagay muna niya dito para tutubo pa ito. Ayan po siya, oh. Lalaki pa yan mamaya. Tutubo pa yan. Ang sing-sing mo, wala yan. Wala ang ano po. So, kamay din? Mais? Tama na na yung Maya, babe. Copyright ang style mo. Garap-garap na po sila. Kaya na i-video. Dali eh. Para dili ka mabunalan. Linis kamay. Hindi ah. Kuya Sing! Mami, look, this is for you. Ah, look. Bayo. Hey! Ang si Maya daw. Tik! Atik-atik. Tip. Kuya kanta. Bayo. Baliw na. Bad. 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 Bayo. Bad ah. Why mo gitalo? Sing lang. Oh, sing na, sing na. Mami, look. Mama. Say sorry kay Kuya Axel. Mama, yung camera mo baliktad. May biscuit ko yun, pa dito lagi. Kuya! Ayan. Sing! 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 Sing. Sing tayo! Gi, garap gid mo. Relax na. Bangos. Gawin natin yan. Sing lang. Nono gara-gara. Ano ka sing na? What did you sing? Amaya? What did you sing? Ikaw! Init yan. Yupa. Isa lang sa'yo? Why are you laughing? Hmm? Mukha ni Maya, oh. Yung dito niya mga kabayan, oh. Yan, namumula. Kasi panay siya, gano'n, oh, na habit niya na ba? Gano'n, pinapagalitan namin kasi dito na, oh, wawalan yung tanggal na yung balat. Tsaka medyo nagbabayulit na siya mga kabayan kasi lagi niyang binabasa habit niya na. Kaya sinasabihan siya namin palagi na wag yung basain palagi dito. Parang kasanayan niya na ba? Mama, Ayan. Kaya kumakain sila. Itlog yung niluto namin. Kasi ito yung ulam namin kanina, prito. Tapos kanina nagsabaw naman kami kanina. Ito balik-balik lang yung ulam namin dito mga kabayan. Maya? Kahit paano meron naman tayo maluto. Kanina nagulay man si Mrs. kaninang tanghali. Ayan. Mrs. nagbilog-bilog pa siya ng pandesal, no? Ayan. So dati naalala ko pa mga kabayan, kung di ako nagkakamali, 25 centavos ata yung pandesal. Piso dalawa. Hindi, maliit pa ako. 25 centavos. Naabutan ko yung piso. Apat piso. Pero yung pandesal dati na kuan siya, hindi siya kasing linamnam ngayon ba? Dati kasi yung pandesal parang kuan lang, normal na pandesal lang tapos medyo parang puro hangin yung gitna. Yung naalala ko pa dati. Start mo. Tapos minsan pag may kuan kasi dati, madaling araw, mga alas 4, alas 3, may sumisigaw na pandesal. Tapos yung nilalagyan niya, naalala ko yung ice cheese or yung nilalagyan ng ice candy, yun nilalagyan niya para hindi lalamig ba. Tapos nakabalo sa plastic. Minsan hinahabol namin yan para bibili kami ng pandesal. Pero madalas mga kabayan, hindi talaga kami nakakabili. Kasi madalas wala talaga kaming pera. Dati pag nakakabili yung papa ko ng pandesal mga kabayan, tuwang-tuwa kami niyan kasi makakain na naman kami ng masasarap. Madalas kasi yung kinakain namin pag umagahan talaga, kamuting kahoy, at saka yung tawag nito, yung bisol, alam mo yung bisol, gabi,
Ayun po, yung ilalagyan lang namin ng asukal, yun, masarap na sa amin yun. Pero katagalan mga kabayan, magsawa ka rin. Kasi pag araw-araw yung ganun yung kainin mo, yung saging. Pero maganda yun kasi wala siyang mga side effect ba, dahil natural lang talaga siya na mga pagkain. Marami kasi sa amin ganyan tanim sa bukid namin. Mayaman kami sa mga ganung mga pagkain, saging, balingoy o kamuting kahoy, saka yung kamuti, ayun, mayaman kami niyan. Pero pagka ganyan, balik-balik, magsawa mga kabayan, masarap din kumain yung mga biskwit, yung mga tinapay sa bakery. Yan yung gustong-gusto ko talaga dati kainin. Pero bihira lang kami makabili noon kasi yung income kasi ng papa ko, hindi naman araw-araw. Every 4 months lang siya maka-harvest ng mais. Maka-income kami pagka maganda yung kitaan sa mais. Pero pag hindi, yan, failure din. Yan, parang nag-aalkansya lang ang papa ko. Niipon niya lang yung pera pagka ganun ang mangyari pag hindi kami sinuwerte sa mais. Kaya minsan nakakalungkot din pagka mag-deliver ng mais yung papa ko. Pag sinabi niya, kuhan tayo, short tayo ngayon, bayad muna sa yung binhi, similya, yung mga abono, mga fertilizer, ibayad niya yan. So, sa tracking pa, bayad sa dryer, tapos ang hirap pa ng pagdadaanan mo bago makatanim, makaharvest. So, grabe talaga yung pinagdaanan namin. Maalala ko talaga nung kabataan ko, mga kabayan. Matak talaga sa isip ko na kung balikan ko siguro yung kabataan ko, baka babalik ako, magdala ako ng pera, bibili ako ng pagkain na gusto kong makain. Dati hindi kami masyado makakain ng yung mga hotdog, yung mga corned beef, beef loaf. Pag makakain kami yan dati, tuwang-tuwa na kami mga kabayan kasi bago sa panlasa namin. Pero kung iisipin mo mga kabayan, may mas healthy pa rin yung kinakain namin dati kasi madalas kinakain talaga namin gulay, yung mga talbos ng kamuti, yung tinangkong, yung tawag sa amin. Tapos malunggay, may tanglad, sabaw. So ganyan talaga yung kinakain namin. Isda, pag kumakain kami, yung karne, isda talaga yan. Pag manok naman yun, yung mga native. So bira lang kami dati makakain ng yung mga hindi man kami nabili ng mga yung mga broiler. Ang tawag yan, yung 45 days kasi nga pag pera talaga pag-usapan, kulang talaga yung budget, imbis na ibili lang ng pagkain ng gano'n, ibili na lang ng mga sibuyas, yung sabon, yung mga pangailangan ba, asin, bitsin, yun lang ibili ng papa ko. Yung binibili niya pagka pamalingke dati, kasi tuwing palingki yan sa amin, bumibili siya ng mga tuyo, yan, isda, yun lang yung binibili niya. Masaya na kami dati pag nakabili siya yung mga ice drop, yung mga ice cream, yun, tuwang-tuwa na kami niyan. Pero ngayon mga kabayan, mga anak ko, kahit ano lang yung gusto kainin nila dito, pag napunta kami sa mall, kuha lang ng yung mga candy, mga ice cream, chocolate, yun, hindi din maganda sa katawan yun. Kaya mas maganda pa rin nung unang panahon dati na hindi kami nakakain ng yung mga chocolate. Ngayon, wala na eh. Hindi na din ako mahilig sa mga ganun mga kabayan kasi may edad na tayo. Wala na din yung hilig natin sa mga pagkain na yun eh. Nung kabataan ko, nasanay ako dati na pag sinabi ng mama ko, wala tayong pera. Ma, gusto ko ng ganito, yung laruan. Wala, hindi ba natin kaya yung bumili kasi wala tayong pera. Kaya nasanay ako nung lumaki ako, nasanay na lang ako na wala, hindi makabili kasi walang pera. So yun yung mga tumatak sa isip ko na paglaki ko, mag-aral talaga ako. Kasi yun lang yung nakikita ko na parang makabili ako ng gusto ako, makapagtrabaho ako. Kaya masaya din mga bayan, maganda din maka-experience din tayo ng yung kahirapan na gusto mong makaahon, masarap din sa pakiramdam. Pero yung iba na may mga kaya na din sa buhay, na nagsikap din sila, mas maganda din. Yung na-train din sila ng magulang nila ba, kahit maganda na yung pamumuhay nila, pero na-train sila na pahalagan dapat yung buhay. Yun yung maganda din. Kasi yung buhay kasi mga kabayan, hindi naman tayo permanent dito, pero mas maganda pa rin yung habang nabubuhay tayo dito, maranasan din naman natin kung may pangarap ka talaga sa buhay, yun yung pagsikap, yun, maranasan din natin kahit paano mga kabayan, yung mga bagay na gusto natin kasi minsan lang tayo dito mabuhay. Kaya yun yung lumaki na ako mga kabayan, ayun, sabi ko sa sarili ko na kailangan ko talaga magsikap para yung mga bagay na hindi ko naranasan man nung maliit ako, maiparanas ko din sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko mga kabayan, hindi naman lahat ng mga bagay binibigay namin, lalo na yung mga gadget, mga computer. Minsan si Axel nagpapabili ng computer, hindi naman binibigay. Meron naman siyang laptop, yung sakto lang mga kabayan na meron sila, huwag yung sobra-sobra din kasi ikaw din yung mahirapan, hindi mo na sila makontrol.
At yun yung kagandahan pagka yung bata, maintindihan din nila kung ano din yung hirap ba. Hindi na porket mayroon kayo, may pera kayo, bibilhan mo na agad kasi naawa ka, siguro gusto mo maging masaya sila. Pero mahirap din yung ganun, dapat may limitasyon din. Kaya yun mga kabayan, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ayun lang po, kwento ko lang ng buhay ko. Baka yung iba iniisip nila na galing din tayo sa mayaman na o may kaya na sa buhay. So ang totoo niyan mga kabayan, ako ay galing na talaga ako sa mahirap na buhay. Yung mga magulang ko ay farmer lang. Papa ko farmer lang siya, pero hindi kami yung farmer na big time, 'di ba? May mga farmer na ang lawak talaga ng mga lupain. Yung papa ko may farm siya pero nasa 1 hektarya lang, tapos wala naman kaming mga yaman talaga, walang mga gamit. Yung gamit lang namin dati kalabaw, 'yun lang po. Tapos magkano lang yung income sa pag-farm mga kabayan? Sa mais dati, lugi ka palagi kasi pag nagtanim ka ng mais, minsan pag harvest na, marami na yung harvest, magmumura na yung mga negosyante yung kukuha. Minsan pagka nasakto pa ng masama yung panahon, tumba yung mais mo, iyak ka talaga mga kabayan. Naranasan ko dati, yung papa ko na nalulungkot siya kasi yung mais namin mga kabayan, imbis na may kunting laman na mga kabayan, no? Alanganin pa din sa kainin, natumba pa siya. Yun yung mahirap sa mais. Okay lang yung pagkatumba niya, mayroon na siyang laman, pwede mo pa siyang makain, pwede mo pang maibenta. So yun yung mga danas ko dati, yung farmer na unfair sa akin yung farmer sa Pilipinas kasi hindi suportado ng gobyerno. Tapos ang farmer sa Pilipinas, libre yung mga binhi, abono, tapos taasan yung presyo. Imbis yung farmer, yung pinakamahirap talaga na trabaho, yun pa yung hirap kumita. Kaya napaka-unfair yung farmer sa Pilipinas. Mas maganda yung iba na mga farmer sa Pilipinas na malalawak yung lupain, tapos may mga gamit sila. Ayun po yung mga umaasenso talaga. Ayan, so nilagay na po ni Miss dito sa may air fryer po namin niluluto mga kabayan. Pwede din oven, pero sa air fryer pwede naman siya. So nasa 125 lang yung temperature niya, degree Celsius. So 15 minutes niyang lutuin ito. So tingnan natin kung isang 15 minutes lang ba. Yan na po siya sa loob. Ayan. So ito na po yung itsura ng ating lulutuin pa. Oh. Ayan. Yeah. Yun, hello po mga kabayan. So nandito na kami. Ito na po yung luto ni Mami na pandesal. Ito po. Dami. Marami to. Kaso ayan o, ito na lang naiwan kasi dinala ko kanina sa may work ko yung iba nito. At po siya, kuha po tayo ng isa, sample natin na. Para siyang putok eh. Siguro sa harina siguro ito. So masarap ito mga kabayan kapag lagyan mo na siyang kuhan. Sinsya na kayo sa kuhan ko. Mahaba yung kuko natin. So ginagawa ko, ganito lang siya oh. Lalagyan ko siya ng peanut butter or yung kuhan din. Yung parang margarine yung butter. Tapos masarap to siya mga kabayan. Malasa siya. Saka yun oh, yung laman oh. Ayan. Pero pwede naman siya kahit wala siyang peanut butter, malinamnam naman siya. So ganito yung itsura niya kapag wala siyang peanut butter oh. Ayan. Harap. Yummy, alam mo yan? Tapos, ang maganda nito pag may ice cream tayo. What happened? Pansin tayo. No, Plato ba? Plato. Turong plato. Wait! Ang kain siya ng ice cream tapos mahulog. Kain po tayo. Napakasarap po. Busog na busog tayo. Kagaling ko lang ng trabaho. Ano na yan? Ang kain ng ice cream. People, what you say? Yummy? Mukha ng bato. Hiding now. The secret spot. Sarap. Sini. Oh, sini. Napawan sa labas magtago. Bumili ako ng ice cream eh. Kasi gusto kumain ng anak ko ng ice cream daw. Masarap ha, pinapay ka pa. Ice cream, pinapay ka. Pwede na hapon na. Yummy? Ano yun? Ang sa tuman? Pisik. Sino
wait lang. Iparami ko tong pera. Ikaw na magtago. Eh, na-eat na. Natanggal na ninyo, oh. Magtago ako You don't like that? Bungkag mo na. Sarap. Tago. Wait lang. Patanggalin yung chocolate. Wait lang, wala pa. Hmm. Tago pa ako magtago. Marami pa mga kabayan, parang hindi ata maubos ito. Wala pa. Ano pa, oh? Naman. Sa air fryer namin nilagay. Wala pa ako. Hindi man masira.